Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang hapon, saan man panig kayo ng mundo. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman po ang inyong kaibigan, kakampi, kasangga, si J. Pumperada from Bacolod City, Negros Occidental, Republika po ng Pilipinas. Sa video natin ngayon, napakainit po ng issue regarding sa online gambling dito sa Pilipinas. Kasi marami na pong Pilipino na pulubi, iba na yaman, ang nalulugi sa sugal. Ang ating topic for today, bakit palaging talo ang tao sa sugal? Personally guys, hindi ako nagsusugal kasi hindi ko siya bet. At alam ko guys, kung magsusugal ako, most of the time matatalo talaga ako. So I'm just an ordinary person, so ang kinikita ko, ini-invest ko po sa maliliit na mga business. At saka ang hobbies ko is reading, shopping, yun, medyo magastos yun. Writing books, coding, at YouTube, yun po ang mga hobbies ko. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Marahil guys, kung nanonood kayo ng mga balita dito sa Pilipinas, ay marami pong panukalang batas na ipagbawal talaga ang online gambling. Masakit pa, marami tayong mga kababayan na celebrities ang ino-endorso po ang online gambling. Example, mga bakarat, online bingo at iba pa. Ang pamahalaan natin gusto talaga tulungan ang mga taong lulong sa online gambling sa pagpapahinto. At ang iba, wala ng advertisement sa internet or sa TV or sa YouTube. Kaso medyo nahihirapan din ang ating pamahalaan na ipahinto totally ang online gambling, kasi yan po ang isa sa pinakamalaking nagbabayad ng buhis o tax na tumutulong sa ating pamahalaan. Sa video natin ngayon, very practical, marami po tayong matutunan bakit ang tao ay palaging talo sa sugal. Ano ba ang mga dahilan? Bakit tayo palaging natatalo sa sugal? Unang-unang dahilan guys, at sa ating pananaliksik, lamang palagi ang house. Ang house ang operator po ng sugal. Sa mga sugal na may operator or casino tulad ng sabong, slot machine, loto at iba pa, laging may tinatawag na house edge. Ito ang porsyento na kita ng siguradong mapupunta sa operator. Kahit minsan nanalo ang manlalaro, sa katagalan laging nanalo, nagpapatakbo ng sugal. May percentage po kung magbet tayo. Example, 100 pesos. Lagay natin 20% ang pupunta sa operator. So 80% ang yun lang po ang sa nananalo, no? Halimbawa sa casino, kahit nanalo ka ng 5,000 sa ngayon, sa loob lamang ng isang buwan, pwede mo ring itong matalo pabalik sa kanila. Okay? Yun po ang unang dahilan. Lamang palagi ang bahay, ang house. Ikalawa guys, sugal ay nakabase sa swerte, hindi sa kasanayan. It only shows that gambling is based on luck and not on skills. Swerte. Karamihan ng mga sugal ay hindi kayang kontrolin ng tao. It's beyond our control. Okay? Ito ay swerte or tsamba. Hindi mo pwedeng hulaan ang insakto kung anong lalabas na numero sa loto o anong baraha ang ibibigay sa iyo. Halimbawa, weteng o loto. Dahil kaano ka man kadalas tumaya, pareho lang ang posibilidad na pagkapanalo ng bawat numero. Yun po guys ang dapat natin tandaan, na ang sugal ay more on sa swerte. Hindi natin control ang outcome, kasi kung control natin, mananalo tayo palagi. Ikatatlo, psychological trick, akala laging mananalo. Ito po ang karamihan na mindset ng mga sugarol or addict sa gambling, online man or hindi online. Ang utak ng tao ay madaling malinlang sa tinatawag na gambler's fallacy. Paniniwalang malapit na akong manalo or swerte ako ngayon. Dahil dito paulit-ulit silang tumataya kahit laging talo.
So medyo na-addict siya. Okay, chance ko na makabawi ako sa natalo kong 5,000 pesos or 3,000. Pero in the end, natatalo pa rin. Ika-apat na dahilan, addiction or pagkasanay. Ito ang karamihan, addiction in gambling. Kapag nasanay na ang isang tao sa sugal, hindi na niyang mapigilan ang sarili kahit alam niyang natatalo siya, tulad ito ng bisyo. Umaasa pa rin siya na may pag-asa kahit wala na. Drugs, smoking, similar din sa gambling, no? Ikalimang dahilan, kapag nanalo, tumataya ulit hanggang matalo. O baka lumaki pa ang panalo, so tuloy-tuloy lang. Kadalasan kapag nanalo ang tao ay hindi niya ito itinitigil. Tumataya pa siya ng mas malaki at doon na siyang natatalo ng buo. Ang sugal ay ginagawang cycle na panalo, saya, taya, ulit, talo. Ika-anim na dahilan, sadyang disenyo ang sugal para malugi ka. Gambling was designed to make you lose money. Kung sa English, ang sugal ay negosyo, hindi ito ginawa para yumaman ka, kundi para yumaman ang nagpapatakbo. May mga sugal pa nga na talagang dinadaya tulad ng bintahan sa sabong or ending. Ikapitong dahilan, huli nating dahilan guys, bakit palagi ang tao talo sa sugal, hindi marunong tumigil. Kahit nanalo na, maraming tao ang hindi marunong huminto. Lagi nilang gustong dublihin ang panalo para malaki din ang kanilang manalo hanggang sa mawala na lahat. Sabi nga, ang sugal ay laging patalo sa matagalang laban. Conclusion natin sa ating topic for today, bakit palaging talo ang tao sa sugal? Palaging talo ang tao sa sugal dahil ito ay laro ng tsamba or chance. Kontrolado ng sistema at madaling nakaka-addict. Sa dulo, pera mo ang mawala, hindi ang nagpapatakbo ng sugal. Yun lang po guys ang masasabi ko sa ating topic for today. Pakilagay lang po sa comment section ng ating video bakit palaging talo ang tao sa sugal. Very timely. I'm not saying ang sugal ay masama. Pwede talaga maging libangan or negosyo basta alam mo lang kung paano i-control ang lahat. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan News Jake. Paalam, I love you all, ingat po tayo lagi.